Good morning mga kapatid! Narito po tayong muli sa ating Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our souls. Simulan po natin ang ating pagbubulay-bulay nang tayo makalakad sa isang mapayapang pamumuhay. Ang topic natin for today, it's about the title, Pagkalinga ng Diyos sa Panahon ng Krisis, Part 2. Ang ating batayan talata na masusumpungan ngayong umaga ay sa Juan chapter 11 verse 1 to 44. Ngunit yung i-cover lang natin na topic ay sa talatang 33 to 35. At ito ang kanyang sinasabi. Nahabag si Jesus at nabagbag ang kanyang kalooban nang makita niyang umiiyak si Maria. Pati ang mga Hudyong kasama nito. Saan ninyo siya nilibing? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, Panginoon, hali kayo at tingnan ninyo. Tumangis si Jesus. Salamat po at purihin ang Diyos sa ating pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita.
Ito pong part 2 na ating series for today. It's a continuation po from the part 1 na tinapik na diniscuss po ni kapatid Loida Anahaw about sa pagkalinga sa Diyos sa panahon ng krisis. Ito po yung continuation or yung phase 2 ng bahagi ng topic na ito. Tanungin ko lang kayo mga kapatid. Nung panahon po ba na ano ba yung mga panahon na nagkaroon tayo ng pinaka-biggest pain na naramdaman natin sa buhay natin? I'm sure all of us have experienced this kind of like memorable pain sa buhay natin, di ba po? Na kung saan, pwede na nating mag-cite ng example, for example, yung rejection sa trabaho, or binigyan tayo ng mababang grade ng teacher natin sa school, or rejection ng crush, or kind of like yung expectations na ine-expect natin ng project sa business, fortunately hindi sa atin binigay, or yung pinaka-saddest moment is yung mayroong mawalan ng isa sa atin sa family members. So alalahanin natin yon, yung mga sabihin natin mga hindi ka nais-nais na experience natin sa ating buhay. Tanungin ninyo yung sarili ninyo, nasan ba si Lord during those crises that happened in our lives? Like, paano ba pumapasok si Lord sa buhay natin during on this very difficult times of our lives? Tara, alamin natin. Dun sa nabanggit kong chapter kanina from 33 to 35, di ba yung last verse doon, it says, tumangis si Jesus. Ano ba yung ibig sabihin ng tumangis? From the word itself, tumangis or tangis, it means umiyak or nagmourn. Sa trivia lang, konting trivia lang, alam nyo ba, sa Biblia, ito yung pinakamaiksing talata na naka-written sa Bible. But, ito yung pinakamahalaga. Kasi, tumangis si Lord. Nagmourn. Umiyak. Like, si Jesus, nakahanda siyang makiramay sa kanyang mga nilikha. Biruin mo, umiyak siya nung nalaman niya namatay yung kanyang nilikha na si Lazarus. So it's very painful that na naramdaman niya yon. So ito yung sa mga examples that how Jesus really cared for us through this crisis, na yung mga nilikha niya na nakakaramdam ng ganitong pain is nararamdaman niya rin yon. Nalulungkot din siya. Ibig sabihin, ang Diyos hindi nalalayo sa atin. God is one. And God is with us. Now we understand that throughout in our life, when we felt something like very uncomfortable in our journey, or nagkakaroon tayo ng problema, minsan gusto na nating i-share, like gusto na nating ibahagi sa mga malalapit na tao natin sa buhay natin. Like, kasi gusto nating i-release yung kind of pain na nararamdaman natin. Na whether gusto nating i-share agad sa kaibigan natin, sa nanay or tatay natin, na gusto na natin siyang like tawagin na yung best friend natin, kwento natin yung nangyayari sa atin, yung biggest pain na nangyayari sa buhay natin, or even sa mahal natin sa buhay, sa asawa natin, sa partner natin. We wanted them like sense of comfort. Hinahanap natin yung sense of comfort. But the really question is, does God want you to do that? To kind of like do that first thing is to hanapin yung sense of comfort of others. So that's what the question is. And God wants us to be reminded na bago siya maging Diyos, bago siya mamatay, He became a human first. Ibig sabihin nito, ang Diyos nakaranas ng human emotions. Nakaranas siya ng pagkalungkot,
Nagkaranas siya ng pagkagutom, nakaranas siya ng pagkauhaw, nagkaranas siya ng sakit, nasaktan siya, na-reject siya, he got betrayed. Everything na naranasan natin sa krisis ng buhay natin, lahat yan naranasan ni Lord. So, Lord is asking for us to, before we go and belong to a sense of comfort to others, siya muna ang mauna sa atin. Unahin natin siya throughout this crisis. Kasi alam niya yung pinagdadaanan natin. Like before mo ikwento sa kanya, naranasan na naiintindihan niya na. Like sabi mo pa lang, Lord, I have a problem. Hindi mo na kailangang explain, hindi mo na kailangan nagpaintindi. Because in other humans, when you explain this conforms with your problems, naiintindihan naman nila, but they cannot help you 100%. Why? Because meron din silang other problems on their own that they're facing. But God, when you walk with Him, when you talk to Him, it feels like alam niya na agad. You don't say anything. You just connect. You connect with Him, and alam niya na agad yung pain mo. And you feel kind of like uplifted. Your spirit kind of like uplifted in some way. Now, I know that you're wondering, paano naman yung mga naghihirap? Paano naman yung may mga sakit? That's a very good question if you ask. But as you can see, God is always, mas mahabag siya sa mga mahihirap. Mas mahabag siya sa mga may sakit. And there's a reason why God allowed this kind of like to happen. But always remember na hindi pinapabayaan ng Diyos ang mga batang nagugutom, ang mga naghihirap, ang mga may sakit. Mas mataas pa yung presence niya sa mga taong ito. Kasi alam niya mas kailangan siya ng tao during these circumstances. Dahil sa kanyang pag-ibig at habag, pinagaling niya yung mga may sakit. 'Di ba kaya nga may tinatawag na miracles? Mga mga naalipin ng mga masasamang espiritu. Daman-daman ng Lord yan, lahat. Lahat ng pinagdaraanan natin. At yung mga kailangan natin. At lahat ng kanyang napagtagumpayan ay maaari rin nating mapagtagumpayan. So it's not possible to do what's right. It's not possible to ask Lord to heal us in our pains, to be helped, and to help others. Because God does it. God always do it. Kahit hindi tayo humingi ng tulong, alam niya na kailangan niya ng tulong. Na alam niya na kailangan natin siya. Even in times of this crisis. Now, paano ba kumikilos ang Panginoon sa panahon na tayo dumaranas ng krisis? Ngayon, may tatlong parts or tatlong utos ng Panginoong Hesus sa kasaysayan ni Lazaro. Ang wika ng Juan, chapter 11, verse 39a, alisin ninyo ang bato. Upang magawa ng Panginoong Hesus ang himala ng pagbuhay kay Lazaro, kailangan alisin ang batong nakatakip. Para makapaghimala siya sa atin, niya ang himala ng ating buhay. Wala tayong kakayahang alisin ang batong ito. Ang Panginoong Hesus lamang ang may kakayahan dahil sa kanyang habag at biyaya. Ang number 2 naman, Lazaro, lumabas ka. Na makikita ito sa Juan chapter 11, verse 43b. Makapangyarihan ang salita ng Panginoong Hesus na ibabalik maging ang buhay na nawala. 'Di ba namatay si Lazaro noon? Tapos iyakan na sila, nag-iyakan si Maria, yung mga Hudyo, and even Jesus, even si Lord. And yun na nga, bigla niyang pinalabas si Lazaro, biglang binuhay. So there's a miracle na nakakalikha ng mga bagay mula sa nagagawang posible ang imposible. And kaya nga, ang tagubilin sa atin na magbubulay-bulay tayo sa mga salita ng Diyos, araw at gabi. Parang 7-Eleven lang yan, 24/7. It's always
goes on. It's not an ever ending na kailangan lang natin mag-pray in the morning o kailangan tayo pray in the evening. It's always constant. Kahit saan tayo, kahit saang lugar. Because God is always there and God is with us. Sa wika ng Hebro, chapter 4:12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak ng may magkabilay may talib. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. At ang last is kalaganin niyo siya at nang makalaya. Makita to sa reference ng Juan chapter 11 verse 4c. Nakatali ng tela ang mga kamay at paan ni Lazaro. Kailangan nitong kalagin upang siya'y tuluyang makalaya at makaalis dun sa libingan. Kailangan ding makalag ang mga taling humahadlang upang maganap ang himalang Panginoon sa ating buhay. Hayaan natin kalagin ng Panginoon ang tali ng kasalanan, pag-aalinlangan, pagmamataas, katigasan ng puso at kawalan ng pananampalataya. This is my favorite. This is my favorite among those three. Is it because sometimes when we are like feeling in control of our lives, especially in the terms of our crisis, we kind of like tend to be more constricted, yung sobrang control, like dahil yung emotion natin is we are highly emotional at this case because sobrang stress tayo sa problema natin, like paano ba natin masusolusyonan to, yun na yung mindset natin kung paano natin masusolusyonan to. Pero alam natin na hindi nasusolusyonan lahat ng bagay sa ganong idea, sa ganung paraan, 'di ba? Kaya nga that's why companies have these policies. They prepare a tons of presentations, policies, drafts, letters na iaaprubahan ng upper management, 'di ba? So, in terms of this crisis na personal na nangyayari sa buhay natin, do we need to be in control? Do you need to be always in control on this crisis, 'di ba? Ang sagot doon is hindi. Nakalagay na dito sa Biblia. Sinasabi dito na we don't need to control, but we need to allow God to be innate in our lives, to solve our own problems. Allow God to heal us on its own time. Allow God to kind of like solve our problems na hindi natin control. That's how God wanted us in the very first place. Kung bakit siya namatay para sa mga kasalanan natin. He wanted us to trust Him more. But not ourselves. God more. Una ang Panginoon bago ang lahat. The last for this topic is nag-iwan si Lord ng bilin kay Martha sa isang katiyakang maaring angkinin ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya, like us. At ito yung nagbibigay sa mga Kristiyano like us ng katapangang harapin maging ang kamatayan ng may pagtatagumpay. Ang wika ng Panginoong Hesus sa Juan chapter 11 verse 25 to 26. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay, at sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman."
Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Ayon dito sa talata, di ba? Pero, minsan natatamaan tayo lahat, mga kapatid. Pero, ito yung isa sa mga very important na a reminder for us na lahat tayong Kristiyano, we need to believe and we need to have a stronger faith. Pag malaki ang problema mo, mas lakihan mo pa ang pananampalataya sa Panginoon. Amen po ba? Maraming salamat po, Panginoon, sa katiyakan na maging sa pagharap sa kamatayan ay harapin naming walang takot. Sapagkat sa iyong pagmamalasakit sa amin, kami ang iyong bubuhayin upang isama sa iyong kaharian magpasawalang hanggan. Tayo'y manalangin. Aming Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami ngayong umagang ito, Panginoon, sa iyong magandang mensahe, Lord. Naniniwala kami na itong aming narinig for this morning, it's not a coincidence but a purpose, Lord God, not to be more faithful, to be more, have courage, and more trust and faith sa inyo, Panginoon. Na during this crisis, nararamdaman namin, Panginoon, na lahat ng mga aming mga kapatid na mayroong mga pinagdadaanan o wala, Panginoon, lahat ng mga uncertainties namin na aming iniisip ngayon, kasalukuyan, Panginoon, isinasataas namin sa inyo, Lord God. Kasi lahat ng ito, Lord God, ay kayo ang may control. Nagpapasalamat kami sa aming kinakain, sa aming hapagkainan, at lagi kaming mayroong pag-iingat na iyong binibigay sa mga papasok sa trabaho ngayong umaga at ang mga mag-aaral na papasok sa kanilang school. And sa mga exams na aming pinagdaraanan ngayong Panginoon, sa aming pag-prepare for review, Panginoon, nawa bigyan nyo kami ng wisdom and courage, Lord God, to be the best fit of our of we can, Lord God. Kayo lang ang nagbibigay sa amin ng strength, wala na pong iba. And Lord God, ingatan niyo po ang aming mga kapatid na mayroong mga karamdaman ng pinagdadaanan ngayon. Lord God, hipuin niyo po sila, Panginoon, bigyan niyo sila ng malakas na iyong pananampalataya. Hipuin niyo sila ng kanilang iyong presensya, Lord God, and always kind of like guide them, Lord God, to kung saan nyo siya dapat dalhin, kung saan nyo dapat kami dalhin, Lord God. Ito po ang aming samantalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po mga kapatid sa inyong short and but very meaningful devotion for this morning. At ito na nga po, maraming salamat po sa inyong pakikinig. And always be Christ-like in your workplace today. And humayo po kayo at maglingkod.